Tuesday morning mga kapiks. Dito naman ulit kami sa hospital. So, naka-duty na po yung doktor ni Ate Ezra. Yun nga ho, nasa operating room pa po. So, madami po kami itong waiting na pasyente para po sa surgery. So, kanina po mga kapiks, madami yung pasyente. Pero ngayon, kaunti na lang po kasi yung iba, nagsiuwian na po. Nagugutom na po yung kasama ko. Sabi niya, uwi muna tayo. So, ayan. Kaunti na lang po yung pasyente. Yung iba, nagsiuwian na. Cut off na po sila mga kapiks dahil alas 10:58 na po. Ayan. Naka-seating arrangement na po sila mga kapiks. So, dalawang ortho. Marami yung surgery. Mga senior 11:32 na po mga kapiks. So wala po si Dr. Troyo. Gutom na po yung kasama ko. May baon naman po kami, hotdog yung ulam, kaso ayaw niyang kumain. So si Patpat umuwi na po sa bahay. Yung ulam niya ay Milo. Madami-dami kaming waiting. Dagdagan pa po doon sa katapusan. 2. 12:55 na. Wala pa po yung doktor. Magsiuwian na po doon. Yan. Alas 2:27 na mga kapiks at malapit na po si Ate Ezra ma-check up ni Dr. Troyo. May tao na po sa loob. Mag-alauna na po siya nakapunta dito sa OPD. Abutan po kami ng hapon mga kapiks. So ayan mga kapiks, alas 3 na po. So katapos lang pong ma-check up ni Ate Ezra. Yun nga ho, may request po sa kanya x-ray. So punta naman po kami ngayon sa x-ray room. Magtanong pa ko kung magkano yung x-ray niya. Kasi yun po talaga yung nararamdaman niya po sa tuhod niya, kumikirot sa loob. So ito po yung request ni Ate Ezra. So hapon na po. 24 hours siguro yung duty ni Dr. Troyo, kaya pahabol pa kami ngayon katapos ng x-ray. So ayan mga kapiks, nagpapresyo po ako sa x-ray ni Ate Ezra. 500 pesos po. So, picture lang po yung makukuha ko nito. Yan, tapos na pong ma-x-ray si Ate Ezra at nakuha po namin yung result niya. Pero, picture pa lang po. So, balik naman po kami doon sa OPD. Sana nandun pa po si Dr. Troyo. Kasi baka bumalik po siya sa ER. So, sabi ng doktor ni Ate Ezra, yung daw kay Ate Ezra is MRI kaso may kamahalan.
20. So, ayan. Tapos na po yung meeting. At ito po yung grade ng ating Ate Ezra. Marami po siyang kulang. Kulang sa quiz dahil absent nung time po na inasma si Ate Ezra. Ha? Oh, guti ay no lang makasakay na hiya. Kaya nala niya po. Kumbaga may dapay niya. Yes, kung mga nagkupay ni. Oo. Ako na Doon po bumaba yung ano ni Ate Ezra sa mga quiz. Dahil wala siyang quiz. Yan, may naglalaro ng basketball. Alas 5 na mga kapiks. Hi! Yan na po yung baby ni Ate Aiza. Malaki na po. Pwede niya po yung sama-sama kahit saan yung may tuba. Sander. Ano ko isipin na lang. Kumbaga nagpangkuang patri yan. Oo. Aw, doon lagi nira lagi. Amot ko nira. Aw, doon. Sander. Tingin ng tingin po si Sander sa akin. Nagagandahan po siya sa kanyang ninang na walang pera. Sander. Tawa lang po tayo kahit may problema. So, ayan mga kapiks, gabi na at kauwi ko lang po galing Rotonda. Bumili pa ako ng gamot ni Ate Ezra, tapos sabay na din po ng mauulam namin ngayong gabi. So, nakabili po ako ng karne. Sinabawan ko po, nilagyan ko po ng gulay. Ayan. So, pinapakuluan ko pa po siya ng mabuti para malambot po yung baboy mga kapiks. So, yun nga ho, katapos po namin sa ospital, diretso po ako sa school. Dinaan ko muna si Ate Ezra dito sa bahay para makapagpahinga din po dahil yun nga matagal po kaming na-check up sa OPD sa doktor niya kasi may inoperahan pa kaninang umaga. So mababago po yung routine namin kung magpapacheck up kami sa kanya. Pupunta kami doon alas 9 na or alas 10 na po ng umaga. Kasi kanina po pumunta kami doon alas 8. So madami naman po yung pasyente pero iba-iba po yung kung saan sila papasok. So, yun nga mga kapiks na pa-x-ray ko si Ate Ezra. Nakuha ko po yung image, ng picture. So, nung nabasa na po yung result, nakita na po ng doktor niya, okay naman daw yung mga buto niya, mga kapiks. Wala naman pong nakikita na may nana or ano. So, yung suggest po ng doktor, ipa-MRI si Ate Ezra para makita daw talaga sa loob din. Yun nga ho, yung mga sabi nagtanong kasi ako, Dok, ano yung ng MRI? Sabi niya daw yung mga ugat niya or ano, kasi sabi po ng doktor naman yung balat niya daw doon sa sa paa niya manipis na mga kapiks kasi yun nga ho, medyo tumaba siya. So siguro para po sa akin parang nainat po yung balat niya. Kaya nakakaramdan po siya ng kirot doon sa tuhod niya mga kapiks. So yun po yung suggest ng doktor. Pagkarinig ko po ng MRI, kasi yun nga familiar din po yun sa kuya ko before. Yung kuya ko pong nasa abroad na. Familiar po yun. Tanong po ako agad, Dok, magkano kaya yung ganon na laboratory? Sabi niya, yun nga ho, mahal daw. Tapos, nagtanong po ako ulit, saan yung meron nun? Sabi niya, sa St. Paul's. Doon din ako kung saan ako nag-canvas before kay kuya. So, sabi ni Dr. Troyo, aabutin daw ng 10K plus. Depende lang daw. So, may rineseta naman po siyang kay Ate Ezra. Ito po yung gamot na rineseta sa kanya. Ayan, ito po yung reseta na gamot kay Ate Ezra. 3 times a day po yung pag-inom niya nito. Fastpack ibuprofen para daw sa kumikirot niya na na tuhod. Ayan, 29 po yung isa. So, bali, 10 po yung rineseta sa kanya. So, bumili lang muna ako po ng 6. At ito naman po yung request niya po para sa MRI. Ayan. Yan naman po yung request niya. Ayan, MRI of knees. Plain lang pala mga kapiks.
So, bukas punta po ako ng St. Paul's. Mag-canvas po ako. So, sabi ko kay Ate Ezra, pumasok lang muna siya bukas dahil ako naman, punta ako ng St. Paul's dahil 2 days na po siyang walang pasok. Hindi pumasok kahapon tapos kanina. Kaya, bumababa din po yung grades niya dahil absent po siya ng absent. Hindi po siya nakakaano sa mga activity nila sa room. So, ayan, medyo malambot na po yung aking karne. Lagay ko na po yung gulay mga kapiks para maya-maya hindi nyo na din po kami nakakapagod pong mag-ano sa hospital. Naano lang po kay Ate Ezra dahil naantok na siya. 15 po silang pasyente mga kapiks pero mas marami pala yung sa injection. So, kailangan muna dumaan ng surgery doctor para mabigyan po ng reseta for medicine po para sa mga anti-tetanus kasi hindi po kanina schedule naman ng anti-rabies. Pag anti-tetanus lang, anytime pwede magpa-check up. Pero pag anti-rabies po, meron po silang schedule kung kailan lang po merong operation sa operation inject sa anti-rabies. So, tanong ko sa teacher ni Ate Ezra, ma'am, ba't bumaba yung ni Ate Ezra? Saan yung nawala po siyang mababa yung grades niya? So, yun nga sa mga quiz daw mga kapiks. Kasi ilang araw din po siyang na-absent before nung nagka-asthma. Doon po bumaba yung grades niya sa mga quiz. Yan, dito na po yung aming ulam mga kapiks. Ayan, nilagang karne. So, ayan, dinner na po tayo. It's a yummy dahil marami ang sabaw. Pray na, kidos. Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Blessed Son, Lord, for this day give which of our to save for thy God, kingdom Christ, O Lord, Amen. Father God, we welcome for those who have to it, Amen. Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Kain tayo. Kalipat. Nahumunti mo kanon patubos na ito. Ang daming bata ikot ng ikot mga kapiks. Gabi na. Nasa labas pa rin sila. Ano? Kakao nito karne pa. Unod. Unod yung kay Patricia. Sabaw pa? Dati mo kanon ate. So sabi ng doktor ni Ate Ezra, ang laki niya na daw. Same daw sila ng timbang, 55. Nashock po yung doktor sa kanya dahil ilang years din po hindi ilang years din po hindi nagpa-check up si Ate Ezra kasi yun nga okay naman po yung paa niya. Ngayon lang din mga kapiks bumalik talaga yung yung pagsakit. Ma'am, kakain naman. Ay, kinuhan na kami nito, no? Kaya pa? Ito mo mag-practice Alright, kaya dyan ni kami nagkuhan. Kaya naman nag-practice. Kaya nila practice? Ayan, marami ang sabaw. Last na po ito mga kapiks, last na. Ito po yung tinatawag na tenola. Yung tambok. Wala ka matultin, libre na lang kami. So, yung kanin po namin, hindi po ito mainit. Kasi before pa ako umalis, nag-sign po muna ako ng bagong kanin para pag-uwi po ni Patak, Sour. meron po siyang kanin. Hindi siya manghingi sa mga kapitbahay, guys. So, yan, dinner tayo. Dinner kayo ito? Mo? Mamok ba? Ba't ang tigas niya po mga kapiks? Ang lambot niya po. Paglutlun. Ano? Ito na ito na ito. Sulata nga ito. Ito sulata ako.
yung curry. Sunod na. Bite lang po. Food agad. Hmm? Food agad. Ano naman? Ano ito nga ga? Ka-filter ma. Ano? Ito nga nga pulang nga nga. Cellophane. Wala. Kuya, masakit ko doon. Ano? Pagdong na yung tutuloy. Ayun, pilit ah. Sumakit daw yung braso yan nung idiin ni doktor yung ano nga. Yung balat. So pagdating, sabi ko, bless ka ate. Bless siya sa doktor niya. Sabi niya agad, ito na si Isra. Sabi niya, akala niya daw college na sa Isra. Sabi ko, hindi pa dok, grade 7 pa lang. Pero ano na yung doktor tayo? Ulog nga yan, nakalasimbahan. Din. Ato, mga pa, di ba? Si, ano, Lalaki. Puro lalaki. so na lang. Kasi dok ang Facebook, dok mag-prefer nita Facebook. Ito, ito. Pat, unod pat kaon pat. Sangkot ako ni ipon. Nasud na pagkaon. Naigo. Paglabar yun na ha. Dapat? Kung maduhang. Ano si R yung darkan? Buo-buo pa man na. Ha? Buo-buo. Gusto sila no?
Tuloy-tuloy di mo tumundoy nga ni Circle. Alin to si tuloy-tuloy. So, nagkaroon ng PNG. Dada yamay ko na lift. Muna ka mo. Oo, pumunta mo. Kaya kami exercise. Nakatungan na rin play good. Mawala na Kung mag-practice. man ito, na-practice siya. Kasi nagtuli ako kaya siya. Ay, pagkita mo ka naman yan. Hindi ka pumitik na true. Naku niya, nahulog. Hindi nakalog. Hindi ka naglibag yun. Ano naman niya? Nagtitinang ko lang yun. Nakabidyo na to, ikalima na to na kuwan na hulog niya. Ano to? Ano pat kina na ko na tatumba. Ano sa nakchinilas. Nagigagaman din ko ano. Balik. Magkasalap ako ng smile. Nakabidyo ko na nagkakakunyo. Nagkakatumba. Nabidyo ang matinadyo na. So, ma-present ang mabuwas. Amada. Kaya mag-iintita ka tara awat tayo kulot man siya. Sila pa din. Hindi ka pa sigurado pa. Kung ma-present ang mabuwas pa. Sila po. Ano yun? Ano ko na kaya ngayon. Baang bagay ang bagay. Nag-iwang pisto ano ma? Atong X-ray, nag-iwang pisto. Kaya dira ito na kadangada. Nakalatumbot nga. Kaya nung may portahan nga ito. Ha? Kusot-kusot.